Kamo niining kalibutan nga walay paglaom o walay Dios. Dahil kaluk. Muna ang atong status before Christ. When we remember this, dili maundang ang pagpasalamat sa Ginoo. Sa diha nakailan na ta sa iya. Walay paglaom, walay Dios pag namatay impyerno dritso. But thank be to God. Kung ato pa nang dungagan, ibalik nato sa verse 1. Kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadautan o pagkamakasasala. Gisunod ninyo ang dautang pagkinabuhi sa kalibutan o ang mga pangulo sa mga kagamhanan diha sa kawanangan. Ang Espiritu nga mao'y nagmando sa mga tao nga misupil sa Dios. O ni atong estado before Christ. Yung sa dili kani adto kitang tanan sama gayud kanila. Kani adto. Pwede ba ninyo i-isulti ang word? Kani adto. Kani adto. Karon, kani adto gyapon. Dili na. Salamat sa Ginoo. No? Bago na, no? Pero mo ni atong status before, nganong kinahanglan nato ni hinumduman? Kay kung ato ning mahinumduman, dili maundang ang pagdayeg sa Ginoo. Walay paglaom, walay Dios, walay bahin sa gisaad sa Dios. Pero karon sa diyan na ilan nato si Ginoong Jesus, nagkaroon kita ng heart. Iwaso na akong pagbasa, no? Kaniadto kitang tanan sama gayud kanila, nagkinabuhi sumala sa tawanon kay libgon ug sumala sa mga pangandoy sa atong lawas ug hunahuna. Busa tungod sa atong tawhanong kinaiya, gikaligot-gutan kita sa Dios sama sa tanang katawhan. Imagine this status. Ang mga tao nga walay Kristo gikaligot-gutan sa Ginoo. Higugma man ang Ginoo. Yes, that's true. God loves those who repent. God loves all the people, especially those who repent. O ganing ipadayag niya ang good news para matagaag privilege ang mga mutuo na makadawat o maka-experience siya sa hikma sa Ginoo. Pero katong wala gyud motalikod sa kasalanan, of course, they will not receive that. Dili nila fully na-experience ang hikma sa Ginoo. Okay? So, padayon nako, apan nako kayo ang kaluoy ug gugma sa Dios alang kanato. Bisan gani nga kaniadto patay na kita sa espiritu tungod sa atong pagkadautan, gibanhaw kita niya uban kang Kristo. Naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Klaro din no? Ang kaluwasan grasya sa Dios. Ihatag niya sa tanan. Offer ni para sa tanan. Of course, ang nakadawat katurang nidawat pod. No, ang nakaangkon katurang pong nidawat. Ibanhaw kita niya uban kang Kristo aron maghari uban kaniya dito sa kalangitan. Ibuhat kini sa Dios aron sa umaabot nga mga panahon ipakita niya ang naghingapi niyang grasya diha sa kaayo nga iyang ipakita kanato pinaagi kang Kristo Jesus. Kay pinaagi sa pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundi gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini saklit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Mga binuhat kita sa Dios o gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus ang tuyo aron magbuhat kita sa maayo nga mao'y iyang tuyo alang kanato. Declare His salvation day after day. I-offer sa Dios ang iyahang gugma sa tanang tao. Kung gusto niya nga ikaw gako may mong recipient niya. For those who are recipient, praise the Lord. Amen. Pero kung dili pa ka sigurado, kinahanglan susihon nimo ang imong kaugalingon. Sigurado ay suot nga nadawat nimo ang grasya nga kaluwasan, ang gasa nga mao si Ginoong Hesukristo nga naghalad sa iyang kinabuhi dito sa cross sa Kalbaryo aron bayaran ang imong kasalanan. Inubong siya apan wala siya nagpabiling sa lubnganan, nabanhang siya aron tagaan kitag paglaom nga bisan maabot ang kamatayon sigurado nga maging uban kaniya hangtod sa walay katapusan.
kanimo kanako nga nagtuo ug nibiya na diha sa atong mga kasalanan ug gidawat ug giangkon ang grasya nga kaluwasan. If you are not so sure with that, you can come any of these leaders aron masiguro nimo. That is a very big issue. Life and death, eternal destiny. Declare His salvation from day to day. Sa pangyayari isulti, proclaim it, preach it, mention it. Christ is the radiance of the glory of God. Christ is the exact representation or the imprint of His nature. He is the Son of God revealed to this world para kitang tanan magkaroon o connection balik diya sa Ginoo. Thirdly, okay ra, madili ka gamay? O, nag-initing ko. Okay. Third, sayang isulti diha. Not only declare His salvation or tell of salvation day to day, declare God's glory among the nation. Ideklara ang himaya kay iya sa Dios ngadto sa tanang kanasuran. Ngadto sa tanang tribo. Ipadayag ang himaya kay iya sa Dios. We need to express, to talk about it. Because God is glorious in His holiness. God is glorious in His goodness. God is glorious in His creations. Amen. God is glorious in beauty. God is glorious in everything that He has. Unang kinahanglan nato kanunay nga ipadayag kini diha sa iyahang pagkasiyan. Fourth, ako na yung paspasan, kailangan na mong tinanawan. No? So, ingon siya din eh, unsa iyang gisulti, ascribe to the Lord of families of the nation. Declare His glory among the nations. What else? His marvelous works among the people. Kaganiya, naduog nato ang testimony how God blessed the life of Sister Myrna. Brad Francier. Grabe ang gahom sa Ginoo nga ilahang nasinati diha sa ilahang kinabuhi. By sounding about His wonders among the people. Herald it, isulti, i-announce, i-proclaim. Ayaw ikaulaw. No? Kung iayo ka sa Ginoo, ideklara ang Dios nag-ayo sa ako. No? Dili kay glory to midikol. No? Praise to Lusartan. Sa pala, kambal diha. No? Salamat yung ko ni Doktor. Di ba? Of course, pasalamat man ta sa ila. Pero labaw sa tanan, declare it to God. Yes. Siya ang atong pasidunggan ni Ana. Yes. For the earth will be filled with the knowledge of the glory of God as the waters covers the sea. Habakkuk chapter 2 verse 14. Another passage in Habakkuk chapter 3 verse 2 down. Makita nimo din ha. No? Ang himaya nga dapat diha lang sa Ginoo. Ayon siya dito, O Lord, I have heard your speech and I was afraid, O Lord. Revive your work in the midst of the years. In the midst of the years, make it known. Kinsay naka-experience siya sa pagkahalangdon sa Ginoo. Pwede ba pagkasa ka mo? Amen. Salamat mo, napag-iuyen. Ayaw kalimti ang iyang pagkahalangdon sa kinabuhi. Declare it from time to time. Sad to say, usahay, no, na may open din niya. Kisay gusto magpasalamat sa Ginoo. Bagay mo, tindog. Tama, no? Dapat mag-inilugay unta. No? Dapat mo una-una unta. No? Ayaw puging suon. Nahimayahon ang Diyos. Napay mga privilege, buhay pamanta. Deklara nato na. Dili lang dinhi sa itong mga kasilinganan, sa mga tao sa itong palibot. Let's herald it. Let's sound it that God is wonderful among our lives and declare it to all the people. Ikalima, no? Sa isunod, sa mga passage, not only declare His glory among the nations, His marvelous works among the people, but we should declare it to everyone around us. No, ato nang isulti, atong ipakita ang iyahang pagkahalangdon.
mo ipadayag, ayaw kong uma. Ayaw kong uma. Sa'yo daw, nag-umom. Sige daw, sa'yo daw sa nag-umom, project daw ninyo, sa'yo nag-umom, ganit. Ganun, di ba? O, usahay ang himaya na para sa Ginoo, pagpasalamat, ginaumom, dili ginasulti ba? Sige kag umom, delikado ba? Iukon yung ka na. Diba? Dili mo na para sa ato, para magyuna sa Ginoo. So show it. Show God's greatness diya sa ato ang kinabuhi. And second to the last, no? Yung siya din in verse 4, for great is the Lord and greatly to be praised. Wow, kanito kaning verse. So daw, great is the Lord and greatly to be praised. Ang pangutana siguro sa ato, is God great in your life? Amen. Dako ba gyud ang Dios sa imong kinabuhi? Yes. Pero dili sa tanang panahon ba yan? Kisay dako sa imong kinabuhi, kabalo ko ikaw o ako. Ay nga naman, ginatuman nato ang gusto nato kaysa gusto sa Ginoo. Tama mali? Tama. Yes. So, dili lang kamo ang na. Pero muna siya ang kasagaran. We know it that God is great, but sometimes kita mismo sa itong kaugalingon ato ang ginagunitan ang pagkadako. Kaya kita nga magbuot. Di ba? Oh. Kung kita ay magsigig buot, so may tawag na to. Oh, nagbuot-buot. Kaya nga naman, dili man na siya may pinakamaayo. It is God's plan that is always good para sa ato. No? Not only us will declare the glory that belongs to God. Everything, even the heavens declare the glory of God. No? Psalms chapter 19 verse 1, isulti na dito. Bisan ang kalangitan nagapadayag sa himaya sa Dios. Bisan ang mga heavenly beings nagdeklara ni Ana. Tanan nga mga butang, tanan nga mga hindi mo makita o dili makita, magdeklara sa himaya nga iya sa Dios. Gani kung siya din Psalms chapter 104 verse 1. Mindot kayong isulti sa mga Psalms. Bless the Lord, oh my soul. Nakasulti na pag-ari sa imuhang kaugalingong kalag. Kalag ko, daiga ang Ginoo. Kalag ko, pasinungki ang Ginoo. Mindot no? Yung usahay, na mga pagpadayag sa pasidungog, pero usahay, gikan naman yun sa bakbat. Dili man gikan sa atong kinasuluran sa atong pagkakita. Bless the Lord, O my soul. O Lord, my God, you are very great. You are clothed with splendor and majesty, covering yourself with light as with garment, stretching out the heavens like a tent. Grabe ang iyang declaration. Pinaagi sa mga salmista, the more nato mahimaya, mapasidunggan atong buhi na Diyos. Siyara. Another way, no? Nga ato ang may padayag, ma-declare ang himaya kaiya sa Ginoo. Ngayon siya diha sa last line sa verse 4. He is to be feared above all gods. Siya ang dapat atong tahuron labaw sa bisan kinsa o bisan unsa nga Dios. Amen. Ano ba ka nga mga tao daghan kayo mga Dios? Sahay ang ilahang Dios or ang ilang ginasunod, ang ilahang kaugalingon. Sahay ang ilahang beauty, ang ilahang Dios. Sahay ang ilang kusog, usahay ang ilang kahibalo, ang ilang posisyon, ilang possessions. Pero ingon ang verse, fear God above all gods. Siya ang atong dapat nga tahuron sa bisan unsa o bisan kinsa sa ato ang tagsa-tagsa ka kinabuhi. This speaks about our service to God. Serve Him with reverence. Kinahanglan alagad kita kaniya, uban yun ang dako kayong pagtahon siya kaniya. Everyone who is called by the name of God, whom God had created
was created for His glory. Una ang iyang tuyo, anong iyang gihimo? O gipili ang iyang katawhan nga Israel, Isaiah chapter 43. Mabasa nato na siya. Ikaw gako gipili sa Dios para sa himaya sa Dios. Usa matag usa magdeklara sa himaya nga iya sa Dios. To sum it up, the 7 things that God wants to express the glory para kaniya. Unang-una, that we are going to sing a new song to our God. Secondly, that we are going to speak about the glory of God among the nations. Dili na ito itago sa mga tao diha sa ato ang palibot. Sa nagkalain-lain nga tribo, pinulungan, atong isulti. Then, through sounding about His wonders among the people. Atong i-announce. Dili na ito pugnan by speaking about His glory among the nations, by sharing His salvation from day to day. Kalima, through showing His greatness. Ipakita nato ang pagkahalangdon, pagkadako sa ato ang Dios by salutation about who He is. Paghimaya kaniya kung sa iyang pagkasiya. Then, lastly, ikapito, by serving or through serving Him with reverence sa ato ang mga kinabuhi. Last verse, 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Sa ganyan ang isulti niya? Familiar na verse. Sige, sabayan na to kung makaya o paabot. Kung sa ganyan na, 1 Corinthians 10, 31. Whatever you so whether you eat or drink or whatever you do it for all the glory of for God. the glory of God. Once again, pwede ba nato i-declare sabay-sabay? Basahon na to kung saan nakasulat sa screen. 1, 2, 3, say, Therefore, whether you eat or drink or whatever you do it all the glory of God. Yes, pray. Heavenly Father, ang himaya o dungog, tapos ang angay lang yun, diya kanina. Amen. Ikaw ang Diyos, kagamhanan, bantugan, maluluikon, ug walay sama. No one can compare you with your greatness, with your goodness, with your faithfulness. No one can even fathom how great you are in your character, in your attributes, in your nature. Amen. None is equal to you. Yes, Lord. Diyos ka na walay sinugdan ug walay katapusan. Diyos ka naghimo sa tanang mga butang makita o dili makita. You are God that is not bounded with time. You are God who takes control of everything. Gani ang imong pulong nagdeklara that you haven't measured the universe with the span of your hand. Yes. That's how great you are. You have named every stars of in the universe by their name. You have been right, oh God, isulat mo ng daan. Among tagsa-tagsa ka mga istorya sa kinabuhi sa wala pa man gani gini magsugod. And more that we can put in our mind the greatness of yours. Dili kaya isulod sa mga una-una ang imong pagkahalangin. That's why we want to honor and bless you. We want to glorify you. Brethren, can you stand in the presence of the Lord and declare the glory to our God? Himaya asin, pasinunggi siya diha sa imong nahimutangan. Kinsa ni nga Dios nga imong gisimba. Yes, Lord. Why not speak You are out great, God. with all your You are mind and with all your heart? After the words that declares that glory that belongs to The us. heavens and Yes, the O earth. God. We praise you, O God. Pasilugdan You are the na mo giver ang of iyong our pangalan. food, the God. giver Kaya of our tapos ka hearts, niini. the giver of Gimayaon our ka sa joy. walay katapusan. Praise you. Tungkol kay ang imong The pagkahalangdon. joy of our salvation. Labaw pa sa kaya na Thank mo you so una-una. much. Grant us the Tapos ka joy. ang kakayan sa Love mga other people. paghimaya o Thank pagsimba. you so much for your loving kindness. Happy Father, nga ang tagsatagsa ka mga pagtupad. Ayaw You din mo are our kalimut. Lord, you are our God. The sig of their Your God, name ang be matagsa ka glorified kinabuhi. forever.
tugutan ni mo, Amahan. Salig na ako. Nga walay usa, Diyos mo. dili mga tao ngayon gitigong dili nga dapit ka Grant us wisdom. nga magitumpawak ngadto sa The kalabutan. kind of people. But to good dear God, that everyone of us would have the privilege to declare that glory that belongs to you. And every one of us will be together sa imong giandam nga paraiso para sa tanan nga dunay pagtuo diya sa imong bugtong anak na si Jesus. Salamat, Lord. Let me, Father God, na ikaw maganumala. Ikaw ang takus nga among kasidunggan o halaran sa tanan nga himaya. Ikaw lamang wala na lahit pa. Glory and honor we bring back unto you. Everything, Lord, we surrender. We commit yan lamang kanimo. Pangunahin kami samtang magapadayon sa pagdeklara sa himaya na alam lamang kanimo. Kini tanan ang giangko diya sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pwede ba nato once again palakpakan ang mundo niyo? Amen. Glory be to God. What a great message. Thank you, Pastor Alvin. Salamat.